Habang nag-iisa sa madilim na kalsada, tahimik na naglalakad si Marites. May bigat sa dibdib at lungkot sa mga mata. Hindi niya inakalang ang gabing ito ay magiging mitsa ng panibagong unos sa kanyang buhay. Sa di inaasahang pagkakataon, bigla siyang sinalubong ni Olivia. Galit na galit, tila bulkan na sasabog sa sobrang puot. Walang pasintabi. Agad siyang sinugod at buong lakas na inakusahan. Ikaw ang dahilan kung bakit patay na ang anak ko, sigaw ni Olivia, habang nanginginig ang boses sa emosyon. Wala ka ng kawala. Oras na para pagbayaran mo ang lahat. Sa bawat salitang binitiwan ni Olivia, dama ang lalim ng sugat sa kanyang puso. Ngunit sa halip na maawa, ang mga ito'y naging sibat na tumama sa dibdib ni Marites. At bago pa man siya makapagsalita, biglang sumigaw si Olivia. Pinatay niyo ang anak ko! Papatayin kitang hampas lupang walang kwenta! Kasabay ng pagputok ng tinig niya, isang malakas na sampal ang ibinigay kay Marites. Humampas ito sa kanyang pisngi, ngunit mas masakit pa ang mga salitang kasunod. Tinawag siyang walang silbi. Isang palamunin, asawa lang ni Rigor, isang babae na walang halaga. Ngunit si Marites, hindi na ang dating Marites na tahimik lang at nagpapalampas. Sa halip na umatras, mariin siyang tumingin kay Olivia at walang pag-aalinlangang gumanti ng sampal. Sa mata ni Marites, hindi lamang siya ipinahiya, kundi nilapastangan ang kanyang pagkatao, ang buong pagkababae niya. Ikaw ang walang puso, bulalas niya habang nanginginig sa galit. Hindi mo ako kilala, pero ngayon makikilala mo kung sino ako. Tuluyan ng sumiklab ang tensyon. Nagsabunutan sila, naghuramentado sa galit. Kapwa wala nang pakialam sa paligid. Sa bawat hila ng buhok, sa bawat sigaw, dama ang matagal ng kinikimkim na sama ng loob, selos, at paninibugho. Habang si Olivia ay paulit-ulit na sinisigaw, ako ang mayor dito. Walang pwedeng sumuway sa akin. Ngunit hindi nagpadaig si Marites. Wala akong pakialam kung mayor ka pa. Wala kang karapatang yurakan ang pagkatao ko. Habang nagkakagulo, narinig ng mga tao sa paligid ang kaguluhan. Agad silang nagsitakbo upang awatin ang dalawang babae. Pilit silang pinaghiwalay. Pero si Olivia, kahit inaawat, muling ibinaling ang sisi kay Tanggol at sa grupo nito. Kayong lahat, kasama kayo sa pagkamatay ng anak ko. At doon, parang kidlat ang sumunod. Isang revelasyon ang biglang lumabas sa bibig ni Olivia. Si Mayor Roberto, siya ang may pakana ng lahat. Ang pagpapasabog sa meeting ni Avan, ang anak ko, nadamay lang. Tumigil ang mundo ni Tanggol sa narinig. Nanlaki ang mata, kumunot ang noo. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Pero ang galit sa puso niya, parang sumabog sa isang iglap. Nilapitan niya si Olivia at walang pag-aalinlangan. Tinutukan niya ito ng baril. Mariin ang kanyang tinig, mababa, ngunit nanginginig sa puot. Huwag mo nang sasaktan ang nanay ko. Dahil sa susunod, kahit babae ka pa, hindi ka na makakakaligtas. Tahimik ang paligid, lahat ay natigilan sa deklarasyon ni Tanggol. At sa matalim na titig niya, isa lang ang malinaw, hindi siya magdadalawang isip. Subukan mong ulitin, hindi kita kaaawaan. Sa kabilang banda, nagkita sina Coronel Romero at Athor. Mabigat ang pag-uusap dahil may bagong kautusan mula sa itaas. Si Mayor Roberto gusto nang tapusin si Fatima. Kaya't inatasan ni Coronel si Athor na ipunin ang mga tauhan nila at magtungo sa sementeryo. Tapusin na ang istorbo, utos ni Coronel. Kaya't agad na kumilos si Athor, tinawagan ang lahat ng tao nila. Sa sementeryo, isa sa katuparan ang plano at tuluyang babagsak si Fatima. Samantala, si Tanggol, nag-aalalang totoo nga ang revelasyong narinig kay Olivia. Hindi siya mapalagay. Pakiramdam niya, may masama nang nangyayari. Kaya't dali-dali siyang umalis, dala ang takot at determinasyon na mailigtas si Fatima. Wala nang oras, baka huli na ang lahat. Sa sementeryo, isang estrangherong lalaki ang lumapit kay Fatima. May mga armadong lalaking naghahanap sa inyo, babala nito.
Agad na tumindig si Fatima. Hindi na siya naghintay pa. Sinabihan agad sina Paeng at ang iba pang kasama. Umalis na tayo dito. Ngayon na. Kahit nanginginig sa kaba, hindi niya inuna ang sarili. Ang iniisip niya, kaligtasan ng lahat. Kaya't sabay-sabay silang nagmadaling umalis. Tahimik, ngunit mabilis. Sa bawat hakbang, dama ang panganib. Samantala, patuloy ang pagbagsak ng mundo ng pamilyang Guero. Si David, nawawala pa rin, at si Marites, kapapasa lamang sa bangin ng kamatayan. Ang paligid nila, tila nilamon ng dilim. Bawat putok ng baril, bawat iyak ng nawalan, parang demonyong bumubulong ng paghihiganti. At sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Hindi na ito simpleng politika. Ito ay personal, ito ay laban ng damdamin, ng nawasak na tiwala, ng pamilyang winasak ng kasinungalingan. At habang tuloy ang putukan, nananatiling bukas ang